Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. Kamusta po kayo? So, meron sa akin nagbigay ng video ng link. I-revisit ko lang, no? I-revisit ko lang to. Alam ko na content ko na ito before eh. Pinasa sa akin to ni Sir Christopher Sagondo Navarro. Si Sir Christopher Navarro. Ito ay regarding sa naaano ng ah regarding sa parang multo na bata sa call center agent. So, ito 'yun. Nagawan ko na ng content ito kasi ito ay 8 years ago. 8 years ago na siya. Eh, hindi ko na alam yung title. I-forward ko sana kay Sir, no? Pero i-revisit lang natin. So, ito yung umpisa ng video. Sabi dito, nagtanong kami sa mga taga call center kung kilala ba nila si Junjun. Alam mo ako kasi itong Junjun na to, no? Malapit sa puso ko to dahil may version kami niyan sa mall. Yung mga nagtrabaho sa mall diyan makinig kayo sa akin mamaya, mag-usap tayo. Play natin to. Una ko siyang na-experience way back 7 years ago sa first company na pinagtrabahuan ko. Kapag napapadaan ako sa sleeping quarters namin, or before akong pumasok sa sleeping quarters, bigla na lang ako nakakakita ng tumatakbong image na parang bata na bigla na lang maglalako. Oh my God, si Junjun. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot, nagpaparamdam gano'n. Totoo po ba si Junjun? Yes, kasi na-experience ko na siya ilang beses sa sleeping quarters. So, I believe na meron talaga. Or Dito sa mga testimonya nag-exist nila, talaga si Jun. sa yung testimonya nila, yung si Junjun, ang common denominator is sleeping quarters. So, ang nakikita ko dito, kung magpapaka-skeptic ako, feeling ko may kinalaman ito sa pagtulog eh. At sa, syempre pagpagod ka na, no? Pwede kasing mag-hallucinate ka nun eh. Kasi sa mga call center, nag-call center ako 2 buwan din. May sleeping quarters din talaga doon. Yung hallucinations na yun, nangyayari yun, ang tawag kasi doon, old hag syndrome. Ito yung may nakikita kang figure sa paligid mo dahil kadalasan nangyayari yan pagka sleep paralysis ka, no? Nakalagay naman dito key characteristics nung old hag syndrome. Yan, no? Hallucinations. Victims often experience vivid sensory hallucinations such as seeing shadowy figure, feeling a presence in the room, or may weight daw sa chest. 'Di ba? So meaning, pwedeng ito yon kasi laging sleeping quarter yung yung common denominator nun eh. Pwede, no? Pwedeng ito yon. Kadalasan, kahit sa bahay na experience yan eh. Lalo na pag na-sleep paralysis ka, yung may nakikita kang shadow figure sa paligid mo. Ano yun? Pwedeng yun yung reason. Scientific. Yung old hag syndrome. However, yung version namin sa mall, may visual evidence yun. I swear to God, no? Kung meron akong pagiging biased pagdating sa paranormal, ang pinaka-biased ko, yung footprint sa mall. Kasi naranasan ko talaga yon. Well, open naman ako for debunking, open ako for debunking. Don't get me wrong. Advocate kasi ako na malaman talaga yung totoo. Pero kung i-debunk nyo yung experience ko, kailangan hindi siya magko-conflict sa sa naranasan ko. 'Di ba? Matatanggap ko naman 'yun eh. For example, may nagloko or may matatanggap ko 'yon. Pero hindi siya dapat mag-conflict sa ito yung naranasan ko.
Ako ay manager dyan sa, dyan sa SM Valenzuela before. Sino nakapunta sa SM Valenzuela? Bago na kasi ngayon ang location ng Ace Hardware eh. Ng SM Valenzuela eh. Ang Ace Hardware sa taas na ng escalator. Pag umakyat ka, second floor I think. Second floor. Diretso Ace Hardware na. Hindi pa yun ang Ace Hardware dati noon. Ang Ace Hardware sa posisyon ng department store ngayon ng SM Valenzuela. Yung SM Valenzuela kasi nung araw, walang walang SM department store, walang SM store. Yung kinalalagyan ng SM department store, Ace Hardware yung dati. Ako yung OIC doon, ako yung manager noon dati. So, hindi ko na sasabihin ko anong year. Baka mamaya, imbestigahan nyo pa. Joke lang. 'Di ba? So, ganito yung nangyari. As OIC, dapat ako yung may hawak ng susi. At pag magko-closing ang tindahan, may tinatawag kaming clearing. Mga nagtatrabaho sa retail, alam niyo yung clearing? Ang clearing, may checklist yan eh. Na-checkin mo. Number 1, kung yung signage sa labas ay bukas pa, baka may ilaw pa eh. Kailangan hindi kakalimutan yon. Kasi matcha-charge ka sa mall. Pagka naiwan mong bukas yung signage. Pangalawa, checkin nyo yung mga stocks, no? Kung na-refill na, maayos na yung mga stocks. Pangatlo, yung mga POS, yung mga kaha, kailangan nakahugot sa saksakan lahat yon. Wala dapat nakasaksak doon. Pangatlo, yung mga ilaw, yung switch ng ilaw, kailangan patay lahat ng ilaw. Ang may iwan lang yung pilot light. Ano yung pilot light? Yun yung mahinang ilaw na sapat lang na para pag nag-roving ang security guard, tingnan sa loob, baka may naiiwan tao. Sometimes kasi may naiiwan na tao eh. Or may nagpapaiwan yung magdanakaw. 'Di ba? Tapos yung lahat ng, kung may manikin man, mga manikin, kailangan i-cover yon. Kasi para hindi mapagkamalan sa CCTV na tao. So, checkin mo, ng security guard, kailangan bukas yung pilot light. At ang pinaka-importante sa lahat, yung sahig. Kailangan malinis ang sahig yung tiles. Kailangan na map yan. Importante yan. Pag uuwi, kailangan yan yung malinis na malinis para pag bukas-bukas, konting ayos-ayos na lang. So, yun yung nasa checklist. Ang nagro-robing, ako, isang selling area personnel. Yung security guard, ito yung pinaka-importante kasi ito yung may hawak na logbook at checklist. At pang-apat yung maintenance. Robing kami. Ikot kami gabi. Okay, check. Lahat kami apat kami, men. Chine-checkan namin, okay na yung floor. Malinis, okay. At bandang huli, ako yung may hawak ng susi. Ako yung maglalak ng selling area. So meaning, ako yung last touch ng pintuan, wala nang wala nang makakapasok doon. Ako yung last touch ng Kinabukasan, day off yung opening supervisor or day off of my leave. So, automatic, ang mangyayari, ako yung mag-whole day. Kasi, ako yung may hawak na susi eh. So, yung opening supervisor, which is yung warehouse supervisor, naka-leave yun, or day off yata nung time na. Day off o naka-leave? Baka naka-leave, kasi ako yung mapipilitan na mag-opening, kasi dapat siya yung opening eh. So, mag-whole day ako, kinabukasan. Uwi. So, papasok. Ang pasok ay 9:00. Para i-prepare. Ako na naman uli yung may hawak ng susi. Tandaan nyo ako yung last touch kagabi. Dala-dala ko yung susi. Ako lang. Kahit may nauna pa sa akin, hanggang locker room lang sila. Hindi sila makakapasok ng selling area. Kasi ako may hawak ng susi.
Now, sa umaga, gagawin uli yung clearing na yon. Supposed to be, gagawin yon para i-check kung ginawa ba nung mga nag-clearing kagabi yung trabaho nila. Nagkataon, ako din naman yung nag-clearing kagabi. So, confident ako na iniwanan ko na okay yung selling area. Ito yung nangyari, men. Pagbukas namin, clearing kami, may footprint. Ito yung itsura ng footprint niya, oh. Actually, nasa content ko ito, eh. Ito yung version kasi namin ng Junjun. may documentation ako niyan ng ano na yan. Footprint sa mall, Bungo TV. I-search niyo yung footprint sa mall, Bungo TV. Ito, meron akong ginawang video niyan eh. Ganito itsura. Ito, totoo ito. Itong picture na to, totoo ito. Yan. Ganyan na ganyan ang footprint na nakita namin. Minsan yan may maliit, minsan may malaki. Yang footprint na yan may maliit. Ang ginagawa ko, every time, hindi lang isang beses nangyari sa amin yan. Madaming beses nangyari yan. Every time na nagkakaroon ng ganyan, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng tape. Yung packaging tape. Tapos, kinukuha ko, di ba, didikit doon yung footprint. Nilalagay ko sa bond paper. Tapos, kinukompile ko. Ang dami kong compilation yan eh. Yung footprint na yan eh. Actually, sa Robinsons noon, nung nasa Robinsons pa ako, bago ako mag-Ace Hardware, naririnig ko na yan, yung footprint na yan, every time na nire-report nung, warehouse supervisor din, dahil siya yung may dala-dala ng susi sa umaga. Kaya lang, hindi ko siya masyadong pinapansin noon. Baka mamaya bullshit na naman. 'Di ba? Kasi skeptic akong tao eh. Ang pinaka naranasan ko na yan nung ako na nasa Ace Hardware na ako. So, totoo ito para sa akin na. Ngayon, ayon sa kwento ko, sige, i-debunk nyo yun. Pagandahan kayo ng explanation kung paano nabubuo ito. Kasi nung last time, sa isang mall din, nung ginagawa ko itong documentary na to, hanggang chapter 1 lang ako kasi ayaw pumayag na pa-investigate yung mall eh. Siyempre, mall nga yun eh. 'Di ba? Ni-report sa akin nung kakilala ko sa Ace Hardware din, ito yung video na yun. Sabi kong ganon, pag may naranasan kayo dito, tandaan nyo ha, ibang mall ito. Hindi ito SM Valenzuela. Ibang mall ito. So, pumunta ako dyan dahil sinabi sa akin, Sir, meron dito sa amin na nangyari yung nire-request mo. Kasi sabi ko, pag may nangyari dito sa inyo, tawagan nyo ako, pupunta ako. So, ito, dito sa, pinakita sa akin, may nangyari. Get yours today. Oo. Meet this summer an adventure with an Ace camping tent. Kasi kung makikita mo, ilang daliri ba? Ayan o. Kabubukas lang ng kabubukas lang ng mall niyan. Pero nung umaga daw, wala yan during operations na nangyari. Same na same. I'm so sure yung ibang hindi lang sa ngayon, pag nag-search kayo, footprint sa mall, meron ding mga ibang mall din nakakaranas nito. Ayan katulad nito 2018, 8 years ago. Ito naman, sa Ayala Mall, Glorieta. Hindi ko kilala ito ha. Ano nito? Yung mismong footprint na pakita mo na. Ay, hindi pala ito yun. Yung footprint sa mall. Ito, yan
laging putik ito. Ganyan na ganyan. Hindi lang ibang uploader ito ha. Oh. Baka makapiright tayo doon sa sound. Ayan oh. O ano explanation nyo dyan? Hindi lang sa isang mall nangyayari yan. Ang dami nag-a-upload. Ito nga, masyadong prominent ito eh. Ay, ito, AI to, Sora. Wala AI yan, sorry. Ito. Bakit may footprint sa loob ng mall? Yan din, oh. Ang haba, oh. Pati sa pader. Itong mga, ano na to, kailan, ito to, Sora, AI ito. Halata namang, masyadong prominent eh. Alam pa dyan, hanap pa ba tayo ha? Meron mga nakikita na misteryosong, nabalita na yan minsan eh. Misteryosong footprint sa mall. Ayan katulad nito. Ito ay binalik 7 years ago. May baby footprint na palipat-lipat ng pwesto. Minsan ang print ay putik, minsan grease, and worse, May mga customers din na nakakita dun sa bata. Yung upo na nakayakap, yung dalawang paa. Dati sa baby section gumagapang. Imposible talaga na may makapasok at sanggol pa. Kakila-kilabot ang mga naipong kwento ng netizens sa Twitter thread na ito. Lahat ng mga kwento, iisa ang pinanggagalingan. Ang bakas umano ng paa ng bata sa iba't ibang mall sa lungsod ng Balanga, Bataan. Ayon sa mga kwento, matagal nang nakikita ang bakas ng paa na kadalasan iisa lang at walang kapareha. Pinuntahan namin ang mga mall kung saan sinasabing nakikita ang bakas ng paa. Kumpirmado ang kwento ayon sa mga empleyado. last year po sir, madalas, every time na magbubukas yung store sir, meron siyang mga footprints. Pagka umaga, Team ng kwento namin, every time na magbubukas, dun mo makikita yon. Ngayon, ang tanong, CCTV, no? Kinikilabutan ako. CCTV, may magtatanong dyan CCTV. Nung time ko, may CCTV. Kaya lang, ang problema, yung CCTV, hindi siya ganun kalinaw. Pagka tinignan mo yung CCTV, wala kang, kasi ine-expect namin yun eh. Tingnan natin yung footage ng CCTV. Kung magfo-form yan. Pero hindi siya kita eh. Ang makikita lang sa CCTV, naglalakad kami, tapos, mamamatay ang ilaw, walang nangyayari. Tapos kinabukasan, dadaan uli kami, titigil na kami kung nasan yung footprint. Now, yung footprint, hindi nakikita sa CCTV kasi mataas yung CCTV, hindi mo maaaninag eh. Hindi mo siya maaaninag sa CCTV. Yung maganda sana makikita mo habang nagfo-form siya, di ba? Hindi mo siya makikita sa CCTV. Unless na lang kung yung CCTV mo ay high definition camera na talagang tututukan mo. Ang CCTV natin gumagamit ng codec yan na compress, di ba? Ang talaga makikita lang ng CCTV yung kung may tao o wala, pero yung details ng sahig hindi. Walang inutil yung CCTV. Tiningnan na namin. Yun ang version ng Junjun ng kasi nalaman ko yan Junjun na yan dati nung bago ako, nag-training ako sa SM Manila eh. Sabi kong ganon. Wala nang stocks yung sir, alas 6 na eh, wala si warehouse supervisor. Bakit hindi ba kayo pwedeng pumunta sa sa warehouse ngayon? Kung wala na tayong ibebenta. Pwede naman sir, kaya lang nandun si Junjun. Sabi, sino si Junjun? Yung ba yung parang warehouse personnel na naka-duty ngayon? Hindi makisuyo ka. Hindi sir, si Junjun, yung bata. Anong bata? Yung palayan yun, yung sinasabi nila. Doon ko nalaman yung Junjun na yun. Hanggang sa lahat ng branch na napunta ako, may Junjun din.
nag-tabletop meeting ang buong mall, pati SM Appliances may Junjun din. Watsons din may Junjun. Ano ba yan? Nag-viral kamakailan Ngayon pa lang tayo mag-i-start ang eh. isang post na nagsabing isa kang batikang call center agent kung kilala mo si Junjun. Hindi call center agent, kundi isa raw batang multo na minsan sumingit pa raw sa isang tawag. Hello? Hello, Mark? Hello? 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 Feeling ko sa ano yun eh. Sa sobrang... Ito, skeptic ako dito, no? Siyempre, doon sa akin, biased ako doon. Dito, feeling ko ano to eh, sa quality nung transmission, minsan nag-i-squeak talaga ang ano eh, pagpangit ang reception eh. Hindi siya mukhang bata eh, more on quality issue nung boses to eh. Hello? Hello, Mark? Hello? 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 Sounds like you got your little one on the other end. Yeah. Is that yours? All right, I do appreciate you calling. Feeling ko sa quality nung ano yun. I confirm assuring you our best service. Thank you for calling Lodi Solutions. Ako pala si Mark Ababaw, 25 years old. Nag-umpisa na ako sa call center mga 5 years ago. Matagal ko ng pangarap na pumasok sa call center. Siguro gawa ng nakikita ko sa mga kaibigan ko na nag-e-enjoy sila sa call center. Talagang sabi ko, Sinubukan ko yan eh. Hindi ako tumagal ng higit 2 buwan. Yung sa call center kasi, no, ang dami kasing metrics niyan. 'Di ba? Nung una mayabang ako eh, na dali lang 'yan. Din lang. Ako sanay, sabi ko ganoon, ako sanay ako mag-handle ng customer face to face pa. Tapos yan, nakaupo ka lang. Putang lang yan, nung sumalang ako diyan, alam mo yung, ang stress niya hindi yung, ano eh, hindi mo, para sa akin hindi mo siya makukuha sa, yung sinasabi mo na kaya mong i-address yung concern. Ang number 1 na stress sa akin dyan, yung language barrier eh. Hindi kasi ako magaling. Sa type, no, pwede akong mag-compose ng English sa type. Pwede. Although na hindi perfect, no. Pero yung salita, kasi ang problema sa akin, habang sasagutin ko yung concern nung client, dumadaan pa sa utak ko, tinatranslate ko pa bago ko bitawan. Hindi siya spontaneous. Doon ako nahihirapan. Tapos, minsan, ang boses pa nung lalo na kung Black American pa yung kausap mo, yung boses pa parang kinakain na hindi mo talaga maintindihan ang sinasabi. Tapos, biglang kakausapin ng team leader ko, ano ba, ba't parang ganyan. Sa sinukuan ko na. Hindi siya biro. gusto ko mag-call center. Lalo na kapag, sabi nila, pag bata-bata ka pa, talagang mag-e-enjoy ka sa call center. Oo, dahil madaming Naumpisahan kong ma-encounter itong Junjun na to, siguro habang nagte-training pa ako. Next. Pumasok ako sa call center na wala akong alam, di ko nga kilala kung sino yung Junjun na yun. Lagi ko lang naririnig na may Junjun. Sabi nga nila, may batang naglalaro or may kababalagahan na maaaring mangyari during the training. 10, 11, 12, 13. Uy, si Sir Ed pala to. I thought this class only has 12 trainees. Na minsan, may uupo na tao na sobra sa headcount namin sa loob ng training room. Habang nakaupo ako sa station ko, nakita ko tong bata na to tumatakbo sa loob ng production. I have your account hours in the card now, but wait till your last hours. Siyempre,
hinabol ko ng tingin, napatayo ako doon sa kinuupuan ko, then nakita ko tumatakbo siya papalayo doon sa lugar namin. Then, lumapit na ako ngayon sa supervisor ko. Have you encountered any problem? Nice. That's good. Pwede pala bata dito, no? Bakit? Eh kasi nakikita ko siya tumatakbo dito. Ano yung naglalaro? Kanina mo pa siya nakikita? Oo. Kanina ko pa siya nakikita. Out of nowhere, bigla na lang sila nagtakbuhan palabas. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napatakbo na rin ako. Ayun na, tinanong na ako kung ano yung tsura ng bata bilang sa pagkakaalala ko. Walang muka. Pero ako, no, isi-share ko yung sa Clark. Ako, nung nakakita ako ng bata doon sa Clark, kung makikita nyo, sinama ako ni Sir Ed doon doon sa Clark, doon sa may bintana. Kung bata ang pag-uusapan, nung nakita ko siya, may mukha naman. Kaya lang yung buhok niya, no, natatakpan yung mata niya. Ang nakikita ko, ilong, bibig, na parang basta putikan yung mukha niya. Now, kung titingnan, solid ba yun? Oh, solid na nakikita ko. So, as in, bata talaga. Kung ano yung bata na, na gusgusin, ganun talaga. Kaya lang, nung chinek ko na yung camera ko, para na siyang usok eh. Yun ang nag-register sa camera eh. Para siyang usok. Pwede nyo panoorin yun, yung video na yun. Yung isa na akong ganap na ahente, there was a time na nakita ko, galing siya doon sa station ng supervisor ko. So sabi ko, ayan na naman siya. Yung mga reenactment na ito eh, nananadyang manakot eh. Nag-resign si Mark sa pinapasukang kumpanya at lumipat sa isa pang BPO company. Pero mukhang sinundan pa rin siya ng di manoy batang multo na sa pagkakataong yon, tila naging mas agresibo pa. Sa pangalawang pinasukan ko, bago yung building, bago lahat, sabi ko nga, normal na lang sa akin na magkaroon ng kababalaghan, lalong-lalo na sa loob ng production. Tapos konting lecture, tapos spill, mga ganun lang din. Dalawa kami ng kaibigan ko. Siya ang unang nakaramdam, unang nakarinig. Tinanong niya sa akin, Narinig po ba yun? Walin. Wala naman ah. Tapos pagtalikod ko, narinig kong may nagtatype. Dahil nga maaga kami pumapasok at ang training namin is tanghali. Usually pag multo, halimbawa yung may naririnig kang bumubukas ang gripo or yan kadalasan yan nagta-type eh, 'di ba? Minsan yung makinilya pa yung tak 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 tak. Yung ganon. Usually residual yon. Hindi naman siya multo. Kasi may tinatawag na yung stone tape theory eh. Yung mga past events na re-record yan sa wall, sa mga walls. Ito yung mga multo na residual. Hindi siya totoong multo, recording siya ng past. Pero paranormal pa rin. Kasi kung isipin mo, wala namang kaluluwa yung keyboard eh. Saan nanggagaling ang tunog nun? Wala namang kaluluwa yung gripo na naririnig mong bumubukas. Recordings yun ng past daw, di umano. Sigurado kung walang tao doon. Pero iba yung iba yung halimbawa, nakikita mo yung keyboard na nagta-type talaga. As in may actual keyboard. Pero pag yung tunog lang, ito pwede sigurong intelligent itong multo dito. Kung may multo man, kasi meron namang keyboard talaga niya na pipindutin eh. Pero kung halimbawa, empty yan, tapos may naririnig kang typewriter, di ba? Residual yun. Ang gugulat niya, ayoko na yun. Doon na tayo kay Sir Ed. Dito tayo, may recording na papare. Noon, in-embrace na siya na reality siya ng buhay agent sa company namin. Nag-cohabitate sila dun sa mga entities na yun. Ang suspecha ko dito is maaaring may ambulansyang dumadaan. Oh, pwede rin, no? May tumutunog na. Kaya lang, tagus ba yun sa
sa anong tawag doon sa floor na yon? Production. Tagus ba siya doon? Alam ko tahimik doon. Iba pa in the background. Pero, ang hindi ko maipaliwanag dyan, actually, is anong nag-cause nung distortion dito sa part na to. Kung ambulansya kasi na dumadaan, dapat yan, sa diretso lang, di ba? Hindi naman umiikot-ikot ang ambulansya sa lugar mo unless naka-traffic yun or napatigil. Itong nag-iisang input kasi na ito na sinasabi natin, yung humihiyaw na yan, hindi ko masabing ipinatong lang siya basta-basta eh. Parang kasama siya dun sa recording talaga. Parang consistent siya all throughout. It obviously happened. I could not say what happened, but it obviously happened. Hindi naman siya mukhang sigaw eh. Parang natural sound siya. Ang di umano nagpaparamdam ng mga kaluluwa sa kanilang kumpanya. Aba, nakuhanan na rin ng litrato. Kasi po naka-break kami noon, tapos umakyat po yung tatlo sa picture. Nag-CR po sila. I-prank po sana namin kami mga lalaki. Pinatay po namin yung mga ilaw dito sa second floor. Tapos pinicturean ko po dito, tinignan ko yung reaction nila. Anong tiningnan ko, parang may figure lang. Para siyang close na nakatayo lang, nakabaw, yung ulo niya. Hindi, feeling ko ano to, dapat pag ganyan, ibalikan nyo yung lugar. Baka something lang yan na nakasampay dyan, na nagkorteng, or may sinakluban lang dyan, na something. Oo, nakakatakot, no? Pero feeling ko may something dyan na sinakluban, o nakasabit yan na tuwalya o panyo. Ito yung siya, kumuha ng kumot, pagaganyanin ako. Titingnan ko, pisletan ko, hindi naman nagre-reflect yung ilaw doon sa kanya. Feeling ko may nakasampay nga doon na kumot. Nararamdaman. Sorry po. Sorry. Anong nararamdaman niyo po? Parang nandito. Saan po banda? Dito sa likod ko po. Atakihin si Sir, yun po bang nakita niyo dun sa hagdan? Ito po ba yun? Tumamaw yan sa ito. Hindi, feeling ko, something to na, kasi yung kung ipapakita mo kay tatay ito, pwede kasing pumasok siya as confirmation bias. Feeling ko something lang to na, na nakasabit dyan or what. Or may nag-iwan dyan na, alam mo yon yung janitor na sinampay dyan yung kung ano man. Yun sa akin mas lalapitan ko yung Again hindi kasi ako bias dito kasi hindi ko naranasan to Doon ako magiging bias sa naranasan ko. Ito nakaganyan yung kumot na puti nakaganyan dito. Pinaslightan ko ito, hindi mo nang gumalaw. Tangkad yan, siguro mga 5'6" yan, height yan. Lalaki po yan? Ang alam ko lalaki kasi matangkad eh. Kung makikita natin yung pixel rates, no? Hindi siya nalalayo doon sa general image. Technically, hindi idinagdag itong white dress sa kabuuan ng litrato. Saka yung kumuha ng picture dyan ibig sabihin nandiyan siya sa pwesto na yan. Yun lang, hindi natin masasabi, hindi tayo sigurado kung ito ba ay spiritual entity or totoong tao. Nung kinunan ko po yung picture, ako lang po dito sa floor. Wala pong ibang tao or cloth na nakikita dito. Ako lang po mag-isa sa hallway. Yan na. Wala silang idea kung ano ng elemento nagpapakita dito. Sino kaya? Sila Sir Ed yata to Bali ngayon ay susubukan natin alamin kung ano ang mga Edgardo Calua nararamdaman o maaaring nagpapakita dito sa isang call center The office. Legend. Sino ang kasama ni Sir Ed? Ito na. Yung hindi stable yun may hawak ng pendulum na yun. Ang lakas. Kasi dyan natin tinuturo Ito sinubukan ko yan. nung magkasama kami dalawa ni Sir Ed, sabi ko, Sir Ed, di ba sinasadya mo na
na ituro. Alam ko naman na na naasar na sa akin si Sir Ed nung time na yan. Pero sinubukan ko, no. Halimbawa, sobrang loose niyan eh. Halimbawa, halimbawa ako may hawak nun, nung ganon. Halimbawa, palilitawin ko, dito sa kabila may multo. Pag sinadya mo siyang ipihit na ganon, sobrang loose niyan, iikot yan. Iikot yan, promise. Yung hindi siya yung akala mo makokontrol, wala akong pwedeng hindi to. Akala mo makokontrol mo na tumuro siya doon? Hindi. Sadyain mo, no, iganon mo ng konti yan, iikot yan. Mahirap siyang kontrolin. Pero I'm not saying na I'm not saying na totoo na yan. May reservations pa rin ako diyan sa dowsing rod. Ano dito? Kaya lang, yung last video na in-upload ko, re-upload yun doon sa Bungo Mystery Inc. na channel ko. Sinubukan ko yan. May ginawa si Sir Ed doon sa isang figurine na may energy charge daw, di umano, no? Kaming dalawa ni Solja yung tumesting. Parehas kaming skeptic eh. Pag sinabi niya may energy dyan, nagko-cross talaga siya. Iniisip ko naman, hindi ba dahil, power of suggestion tapos parang personal bias namin na makontrol namin yung Pero nung time na ginawa ko, tinatry kong ipihit sa pader eh. Kasi ayokong yung sinasabi na may energy daw di umano, iniiwasan ko eh. Pinipihit ko sa pader, sabi ko sasadyain ko dito sa pader ha. Pero talagang tumuturo. Ewan ko. Para may patay. May libingan. Sabi ko ni Sir Ed, para may patay sa may flash nung multo no? Para may patay. May ganun eh. May libingan. Nangangatog ako, parang kakaiba eh. Pagbaba pa lang natin, nung naramdaman ko, parang nahilo kasi solid yung energies na narito. Naka-side view siya. Pero hindi ko kasi yung itsura niya kasi parang natatabunan ng either tela yun or Uy! Baka naman inorient nyo si Sir Ed. Sir Ed, dito may nakitang nakunan ng tela. Na-record doon sa camera. na mukha ko. Hindi Pilipino. Na mukha ko. Hindi Pilipino. Na mukha ko. Hindi Pilipino. Siguro, let them be. Huwag natin silang katakutan. Wala naman kaming naramdaman na meron silang intention na. Yung tawas din na yan, skeptic din ako dyan eh. Hindi ba parang pareidolia yung makukunan dyan? Tapos magme-made up ka ng Alam ko pag nagko-comment ako ganito, hindi naman may inis sa akin si Sir Ed kasi naiintindihan niya naman ako eh. Saktan ng kahit sino dito. Problema kasi natin, the more na nagtatakutan or the more na mas nakaka-attract tayo ng iba pang entities. So darating yung time kung gano'n yung magiging attitude, palagi nagtatakutan, grupo pa naman yung nandito. So maraming matatakot, mas maraming fears na lumalabas sa tao, mas maraming chances na maka-attract tayo ng more chances of winning. Mga negatibong elemento. Bago mag-end yung office, mag-leave kayo ng prayers, magsindi kayo ng candles for them. Para bago mawala ng tao dito, merong light para sa kanila. More chance of winning. Anyway, so overtime na tayo ng 10 minuto. Yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.